Kung ang isa pong bata na 5 years old ay matanong mo kung tama ba o mali ba ang pagpatay sa mga tao, ang isasagot niya ay hindi, mali iyon. So paano pa ang 13 to 14 years old? Meron na silang knowledge, kahit sabihin mo na immature pa sila, meron na silang knowledge na mali ang pumatay sa mga tao. Kaya ako po, I propose ang criminal liability with discernment po sa mga taong 13 pataas po sapagkat aware na po sila. Ang diskursong ito ay hindi about whether heinous crime is bad. Alam natin yon. But in the Philippines, we have this existing act called Juvenile Justice and Welfare Act that doesn't exempt these children fully from accountability. Instead, they are making them pinapakita nila ang accountability kung saan pasak angkop sa kanilang pag-unlad bilang isang bata. At kung ikine-question naman natin pagdating sa pag-iisip, napatunayan na ng neuroscience na iba ang mental capacity at decision-making ng isang bata sa isang adult. Nako? Para naman po doon sa sinasabi po ni Jerisha po, ang masasabi ko lang po ay kahit po ang bata nga po ay hindi pa po kasing aware katulad ng adult, ang punishment naman po para sa isang adult at para sa isang juvenile ay different po. Ang sinasabi po natin ay ang criminal liability with discernment which immediately proves na sila po ay alam na mali po ang kanilang ginagawa. Kaya ang masasabi ko po dyan ay dadaan naman po sa mga dapat na procedure bago po sila ay mapunish po. Tapos may rehabilitation din po na magaganap po dun sa mga jail anyway po. This is for grave cases kasi po. Ang rehabilitation sa Juvenile Justice and Welfare Act ay very different sa loob ng prison dahil nakikita naman na talaga natin na sa loob ng mga bilangguan meron ng rehabilitation. However, would you say na talagang magkaangkop sila ng effectivity in terms of pangmatanda at pangbata? Kasi sa juvenile justice, meron tayong mga factors kundi yung family intervention, behavioral reform, pati na rin ang counseling na kailangan ng mga bata in order to change because they have the opportunity pa magbago. And the time is up. Pero sa Pilipinas, ano ang mas laganap? Ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga sindikato o yung mga case-to-case basis tulad ng Tacloban, na nangyari sa Tacloban? Parehas silang nalalaganap dito sa Pilipinas. Kaya nga ang sinasabi ko ay dapat ma-criminalize ang mga may criminal liability na sila based on the severity and the gravity of the mga cases. Para sila ay maparusahan kapag grabe na talaga, kapag pumapatay, kapag sumushoot. Naiisip mo ba na, do you think they're not aware na masama ang kanilang ginagawa? Do you think hindi sila aware na nakakasakit sila ng tao? Na ang shooting nila ay nakakakuha ng mga buhay ng mga tao? I would like to question you first. Sa iyong panig ba, ano ba ang hustisya? Ang hustisya sa panig ko ay ang the fact na ang mga tao ay may criminal liability. May panagutan sila sa mga ginagawa nilang mga masasamang bagay. Kasi kahit sabihin mo na ang bata ay produkto ng kinalakihan nila, choice pa rin nila yon kung sila ay talagang gagawa ng masama. Choice nila pumatay ng tao kasi madami namang mga nanggagaling sa mabait na environment na hindi sila nagiging mamamatay tao. Kaya choice na talaga yun ng bata. Dahil sinabi mo na marami namang exposed sa ganitong environment, kahit gayon pa man,